respetuhin niyo naman yung senador kung ano yung magiging posisyon niya tungkol dito. Kakaumpisa pa lang, tapos sasabihin mo na tatanungin mo, are you in favor or not? Ito ang sagot ni Senator Christopher Bongo sa hamon ni House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe sa mga senador na ihayag sa publiko ang kanilang tunay na posisyon sa charter change o CHA-CHA. Para sa senador, magiging bias na umano ang pagdinig sa economic CHA-CHA kung magpapahayag na ngayon ng sentimiento ang mga senador. Sinimulan na noong Lunes ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagdinig sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Alam mo, ongoing yung public hearing. Bakit mo naman obligahin yung senador na magsalita? So, magiging bias na po yung magiging deliberation pag sinabi mo na. Remember, we are only 24 here. So, kung magsasalita na yung 7 dyan, wala, tapos na ang usapan. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Sonny Angara na siyang nangunguna sa pagdinig. Tanong niya, paano sila maglalatag ng posisyon gayong kakaumpisa pa lang ng pagdinig kung saan pakikinggan ng mga eksperto. Punto ng mambabatas, ganoon naman talaga sa pagbalangkas ng batas kung saan dapat munang makinig at magdebate bago bumoto sa isang panukala. Kaya hindi basta-basta magdedesisyon ang mga senador, lalo na sa ligang batas ang pinag-uusapan. Giit pa ni Senator Angara, mag-iisip at makikinig muna ang mga senador, kaya sanaan niya ganoon din sa Kamara. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, tinawag na pointless ang hamon dahil dadating din naman anya ang panahon na pagbobotohan ng mga senador ang resolusyon. Ngayon anyang nasa punto sila ng pakikinig sa mga eksperto. Dapat hayaang magkaroon ng open mind ang mga senador sa issue dahil kung hindi, ano pa anya ang saysay ng ginagawa nilang konsultasyon. Maikli naman ang tugon ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa hamon ni Representative Dalipe. Sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, naniniwalang ilang senador na dapat ang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng liderato ng Senado at Kamara para matapos na ang sagutan sa issue ng CHA-CHA. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, walang hindi pagkakaunawaan ang hindi mareresolba ng isang sinserong dialogo sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Maaari rin anyang mamagitan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado at Kamara. Tingin din ni dating Senate President Tito Soto, tanging ang Pangulo ang makakapagpatigil sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, duda kung may magagawa pa ang Pangulo. Sa palagay ko, siya nanganak ni Jade early in January, yung kauna-unahan Resolution 6, hindi naman na tinupad, kaya bigo ang Senado. May pag-asa pa ba? Kasi nakailang meeting na, hindi naman sila tumutupad sa usapan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.